Magandang araw sa lahat ng tagapakinig dito sa Tamokski TV. Ang kwento natin ngayon ay tungkol sa isang kilalang mayor sa lalawigan ng Cavite na nagpasyang magpanggap bilang isang simpleng tricycle driver upang pasimpleng subukin ang katapatan at pag-uugali ng kanyang sariling mga pulis sa kalsada. Ngunit ang dapat sana'y isang mabilis na inspeksyon lamang ay humantong sa isang hindi inaasahang kaganapan. Imbis na serbisyo ang maabot ng ating mayor, bigla na lamang siyang pinagtulungan, sinaktan at ginawa ng labis na pang-aapi ng mga mismong taong inaasahan niyang magtatanggol sa mamamayan. Ano nga ba ang tunay na dahilan kung bakit ganito na lamang ang galit ng mga pulis sa isang simpleng pampasaherong driver? At ano ang napakalaking lihim na nadiskubre ng mayor sa looban ng presinto habang siya ay nakagapos at walang makakilala sa kanya? Ang natuklasan niyang ito ang lubos na magbabago sa kapalaran ng buong bayan ng Cavite. Kaya manatiling nakatutok hanggang sa uli dahil napakatindi ng mga susunod na kaganapan. Kaya hindi ko na po patatagalin ang ating kwento. Tara po at simulan na po natin. Sa maunlad ngunit may kalaliman ding suliranin na lalawigan ng Cavite. Kilala si Mayor Paeng bilang isang pinuno na may malasakit sa maliliit na mamamayan. Bagaman bago pa lamang siya sa kanyang posisyon, marami na siyang naririnig ng mga reklamo ukol sa ilang tiwaling gawain sa lansangan. Ang pinakamadalas na nakakarating sa kanyang tanggapan ay ang mga ulat tungkol sa ilang kawani ng pamahalaan at kapulisan na di umano'y nang-aabuso sa kanilang kapangyarihan laban sa mga pampasaherong driver ng tricycle at jeepney. Hindi biro ang mga pinararating na sumbong sa desk ng alkalde. May mga sinasabing nangihingi ng hindi makatarong ang bayad, may mga nangongotong at may mga nangaapi kapag hindi naibigay ang kanilang gusto. Ngunit bilang isang responsableng pinuno, hindi gustong magdesisyon ni Mayor Paeng batay lamang sa mga tsismis o sabi-sabi. Nais niyang makita ng sarili niyang mga mata ang totoong nangyayari sa mga kalsada kapag walang mga kamera at walang mga VIP escort. Isang maagang umaga, nagpasya ang alkalde na isakatuparan ang isang lihim na plano. Mas mabuting ako mismo ang makaranas ng sinasabi ng ating mga kababayan. Kapag pumunta ako roon na nakabarong at may kasamang bodyguard, sigurado magiging mabait ang lahat. Kailangan kong magpanggap. Nagsuot si Mayor ng lumang t-shirt na medyo pumurol na ang kulay, luma at punit-punit na maong na pantalon, at isang kumapal na porsyon ng lumang sombrero. Nilagyan din niya ng kaunting dungis ang kanyang muka at mga kamay gamit ang langis ng makina upang mas maging kapanipaniwala ang kanyang pag-aanyo. Pagkatapos noon, humiram siya ng isang medyo may kalumaang tricycle sa isa niyang pinagkakatiwalaang kababata na hindi rin ipinagbabadya ang kanyang pakay. Pumunta si Mayor Paeng sa isa sa mga pinakabisi na kanto sa Cavite, ang paradahan kung saan madalas naitala ang mga reklamo ng pangikil. Maaga pa lamang ay ramdam na ang init ng araw at ang ingay ng mga umaandar na makina. Doon, dahan-dahan siyang pumwesto sa gilid upang mag-abang ng pasahero habang nagmamasid sa paligid. Hindi pa lumilipas ang isang oras. Napansin na agad ni Mayor Paeng ang isang mobile car ng pulis na dahan-dahang humihinto sa tabi ng mga nakapila na tricycle. Lumabas mula sa sasakyan si Pulis Piolo kasama ang dalawa pa nitong kasamahan. Si Piolo ay kilala sa lugar bilang isang matigas at mainitin ang ulong opisyal na madalas katakutan ng mga tsuper. Hoy! Kayo rito! Ilabas niyo na mga hawak ninyong lisensya at permit. Siguraduhin ninyong kompleto yan kung ayaw ninyong ma-impound ang mga tinatrabaho niyo ngayon. Kitang-kita ni Mayor Paeng kung paano nanginig sa takot ang ilang matatandang driver. Mabilis na naglabas ng pera ang ilan sa kanila at isiniksik ito sa loob ng mga folder ng dokumento bago ibigay kay Piolo. Malinaw na hindi na ito bago sa kanila. Isa na itong nakagawi ang sistema para lamang makabiyahe ng tahimik at walang abala. Bagyang kumulo ang dugo ng alkalde sa kanyang nasaksiyan.
Ngunit pinilit niyang panatilihing kalmado ang kanyang sarili. Nais niyang makita kung hanggang saan makakarating ang ganitong klaseng gawain. Dahan-dahang lumapit si Piolo sa tricycle na minamaneho ng nagpanggap na mayor. Bago ka rito ah. Ngayon lang kita nakita sa linyang ito. Nasaan ang permit mo sa TODA at ang lisensya mo? Magandang umaga po, sir. Bago lang po talaga ako rito. Nakikipaghanap buhay lang po para may maipambili ng pagkain ng pamilya. Ito po ang lisensya ko. Inabot ni Mayor Paeng ang kanyang lisensya. Upang hindi agad mabuking ang kanyang totoong pagkatao, gumamit siya ng lumang lisensya na nakapangalan sa kanyang gitnang apelyido at hindi nakalagay ang kanyang opisyal na titulo bilang alkalde. Kinuha ni Piolo ang lisensya. Tiningnan ito ng pabalang. At pagkatapos ay tiningnan ang loob ng wallet ng alkalde na sadyang kaunti lamang ang laman ng pera. Bakit pa pilot lisensya lang narito? Hindi mo ba alam ang kalakaran dito sa kanto na ito? Kapag bago ka, kailangan mong magpakita ng pakikisama sa mga nagpapatupad ng katahimikan dito. Pasensya na po, bossing. Kakalabas ko lang po kasi para mamasada at wala pa akong nahuhuling pasahero ngayong umaga. Baka po pwedeng pabalikin niyo muna ako sa pagbiyahe para makaingpok ako kahit papaano. Nagdilim ang mukha ni Pulis Piolo sa narinig na sagot. Hindi siya Teresa sa mga driver na nagdadahilan o hindi agad sumusunod sa kanyang mga nakasanayang utos. Abay, sumasagot ka pa. Hindi mo ba kilala kung sino ang kausap mo? Sa tingin mo ba ay nagbibiro kami rito? Lahat ng dumadaan dito, nagbabayad ng respeto. Kapag sinabi kong maglabas ka, maglabas ka. Ginagawa ko lang naman po ang tama, sir. Sumusunod po ako sa batas ng kalsada. May lisensya po ako at maayos ang tricycle ko. Bakit po ako magbabayad ng extra kung wala naman akong violation? Ang mga salitang iyon ni Mayor Paeng na nagpapaalala sa tamang proseso at batas ay lalong nagpaalab sa galit ni Piolo at ng kanyang mga kasamang pulis. Para sa kanila, ang isang simpleng tsuper na tulad nito ay walang karapatang magnatwiran o magturo ukol sa kung ano ang tama at mali. Mabilis ay tinulak ni Piolo ang dibdib ng nagpanggap na mayor pabalik sa upuan ng tricycle. Masyado kang matigas ha. Nagmamarunong ka pa sa amin. Isakay niyo yan sa mobile. Dadali natin sa presinto yung bastos na yan para matuto ng leksyon. Dinakma ng dalawang kasamang pulis ang magkabilang braso ni Mayor Paeng. Walang laban na sumama ang alkalde upang hindi lumala ang gulo sa kalsada. Ngunit sa kanyang loob-loob, ramdam niya ang labis na kalungkutan at galit para sa mga mamamayang pangkaraniwan na araw-araw na nakakaranas ng ganitong uri ng pagtrato. Hindi pa man nakakarating sa presinto, nasimulan na ang hindi makataong pagtrato sa kanya. Ngunit ang hindi alam ni na Pulis Piolo, ang taong kasalukuyan nilang itinutulak at pinaparatangan ay ang mismong may hawak ng posisyon na pwedeng mag-alis sa kanila sa serbisyo. At sa pagdating nila sa looban ng presinto, mas malalim at mas madilim pa palang mga lihim ang naghihintay na mabunyag. Pagkababa pa lamang sa patrol car ng presinto sa Cavite, ramdam na agad ni Mayor Paeng ang mabigat at nakakapanindig balahibong kapaligiran. Hindi siya dinala sa opisyal na reception desk o sa formal na blotter section. Salip, kaladkad siyang inakay ni na Pulis Piolo at ng dalawa pang kasama nitong pulis patungo sa isang madilim, mabaho at nakatagong silid sa pinakadulo ng pasilyo ng gusali. Doon walang maraming tanong-tanong. Bigla na lamang itinulak ng malakas si Mayor Paeng dahilan upang mapasandal siya sa maraming semento. Akala mo kung sino ka matapang sa kalsada. Dito sa loob, wala kang boses. Dito, kami ang batas. Sinimulan nilang saktan, pitikin sa tenga at tawakan sa kwelyo si Mayor Paeng habang patuloy na binabato ng mabibigat na salita. Ginawa nila ang lahat upang durugin ang pride at tapang ng inakala nilang isang dukang tsuper lamang. Tiniis ng alkalde ang sakit at ang pang-api. Hindi dahil sa wala siyang kakayahang lumaban,
kundi dahil gusto niyang makita kung gaano kalalim ang sistema ng kabuktutan na nangyayari sa loob mismo ng istasyon na dapat ay nagtatanggol sa hustisya. Habang nakaluhod at nakagapos ang mga kamay sa likod, may napansin si Mayor Paeng sa sulok ng lumang silid. May isang bakal na pintuan na bagyang nakabukas at may maliit na siwang na naglalabas ng kaunting liwanag. Dahil busy ang ibang pulis sa pagtatawanan at pagbibilang ng perang nakuha nila mula sa pangungutong sa kalsada, nakagapang ng bagya ang alkalde upang sumilip sa siwang na iyon. Ang kanyang nakita ay nagdulot ng matinding panginginig sa kanyang buong katawan. Isang bagay na malayo sa simpleng pangingikil ng barya sa kalsada. Sa loob ng silid na iyon, nakatambak ang napakaraming kahon ng mga ilegal na kontrabando, hindi rehistradong armas, at mga selyadong plastic envelope na mga kumpiskadong gamit mula sa mga nakaraang raid na hindi kailanman naisama sa opisyal na inventaryo ng pamahalaan. Ngunit hindi lang iyon. May 2 sibilyan din doon na nakagapos ang mga kamay at mukhang matagal nang ikinukulong ng walang formal na kaso upang piliting pumirma sa mga palsipikadong dokumento. Bagyang napasingap si Mayor Paeng sa kanyang natuklasan. Ang maliit na rehiyon ng kalokohan sa kalsada ay dulo lamang pala ng isang napakalaking sindikato na nag-oopera sa loob mismo ng pulisya. Diyos, Kmeya! Hindi lang pala ito simpleng tong-ets o panikil sa kalsada. Ginawa na nilang sariling bodega ng iligal na negosyo, ang mismong presinto ng bayan. Bulong ni Mayor Paeng sa kanyang sarili. Sa hindi inaasahang pagkakataon, narinig ni Pulis Piolo ang bagyang paggalaw at paghinga ng alkalde sa malapit na pintuan. Mabilis itong humarap at galit na lumapit pabalik kay Mayor Paeng. Hoy! Anong sinisilip-silip mo dyan? Sinabi nang huwag kang malikot dyan eh. Naghahanap ka talaga ng malaking sakit ng ulo ano? Dinakma ni Piolo ang basahang nakapatong sa mesa at mabilis na isinaksak ito sa bibig ng alkalde upang hindi ito makapagsalita o makahingi ng tulong. Pagkatapos ay kumuha siya ng matibay na lubid at mas maigpit pang iginapos si Mayor Paeng sa isang lumang silya sa gitna ng silid. Ipakulong niyo muna yan dyan sa madilim na kwarto. Huwag niyong bibigyan ng tubig o pagkain hanggat hindi natututo kung paano gumalang sa uniform natin. Bukas na natin problemahin kung anong gawa-gawang kaso ang ibabato natin sa kanya para mabulok siya sa kulungan. Iniwan nilang nakagapos, nakasusi ang pinto at nasa gitna ng kadiliman ang nagpanggap na alkalde. Masakit ang buong katawan ni Mayor Paeng mula sa mga sapak at tulak ng kanyang natanggap. Ngunit sa kabila ng pisikal na sakit, ang kanyang isip ay naglalagablab sa galit at pagnanais na ituwid ang napakalaking kabalbalang ito. Habang naiiwan sa kadiliman, sinimula ni Mayor Paeng na igalaw ang kanyang mga kamay. Sa kabutihang palad, may naramdaman siyang isang matulis na kalawanging pako na nakabaon sa gilid ng lumang silyang kahoy na kanyang kinauupuan. Doon, dahan-dahan at buong tiyaga niyang ikinuskus ang lubid sa pako habang naghihintay ng tamang pagkakataon. Alam niyang kapag nakawala siya, hindi lang ang sarili niya ang kailangan niyang iligtas. Kailangan niyang ilantad ang buong katotohanan sa mamamayan ng Cavite. Konting tiis na lang, mapapanagot ko rin kayo sa lahat ng kasamaang ginagawa niyo sa taong bayan, sabi ni Mayor Paeng sa sarili. Ngunit sa labas ng presinto, nag-uumpisa ng magtaka ang matapat na sekretarya at mga tauhan ng mayor. Ilang oras na kasing hindi nakikipag-ugnayan si Mayor Paeng at hindi na rin makontak ang kanyang dalang emergency phone. Ano kaya ang gagawin ng mga tauhan ng mayor kapag nalaman nilang nawawala ang kanilang pinuno? At paano makakatakas si Mayor Paeng mula sa nakalilitong silid na iyon bago siya tuluyang patahimikan ng grupo ni Pulis Piolo? Habang patuloy na ikinukuskus ni Mayor Paeng ang matibay na lubid sa matulis na pako sa gilid ng silya, ramdam niya ang hapdi sa kanyang mga pulso. Ngunit hindi niya iyon pinansin. Ang tanging nasa isip lamang niya
ay ang kaligtasan ng mga residenteng inosente at ang pagsisiwalat sa bulok na sistema sa loob ng mismong istasyong iyon. Sa kabilang dako, sa mismong tanggapan ng alkalde sa Municipal Hall ng Cavite, balisa na ang kanyang matapat na Chief of Staff na si Kapitan Dante. Naku, lagpas 5 oras na mula nang umalis si Mayor Paing para sa kanyang palihim na inspeksyon. Hindi na rin sumasagot ang kanyang ginagamit na emergency phone. Hindi maganda ang kutob ko rito, sabi ni Kapitan Dante. Mabilis na tinawag ni Kapitan Dante ang ilang pinagkakatiwalaang miyembro ng Special Operation Group ng probinsya. Mga taong subukang katapatan at hindi kailanman nasangkot sa anumang usapin ng pangingikil o korupsyon. Bumalik ang eksena sa madilim na kwarto ng presinto. Sa wakas, pagkaraan ng ilang minutong pagsusumikap, naputol din ang lubid sa kamay ni Mayor Paing. Mabilis niyang tinanggal ang busal sa kanyang bibig at kinalag ang mga tali sa kanyang mga paa. Pinahidan niya ang kaunting dugo sa kanyang labi at dahan-dahang lumapit sa nakatagong pinto na naglalaman ng mga kontrabando. Ginamit ng alkalde ang isang maliit na pamutol ng bakal na nakatabi sa mesa upang sirain ang luma at kalawanging padlak ng pinto. Sa loob ng silid, nadatnan niya ang 2 inosenteng sibilyan na nakagapos pa rin at takot na takot ang mga mata. Huwag kayong matakot. Hindi ako kakampi ng mga tiwaling pulis na ito. Ako ang alkalde ng bayang ito. Pinalalabas ko kayo rito. Ngunit kailangan natin ng matibay na ebidensya laban sa kanila. Laking gulat at pasasalamat ng 2 nakakulong nang makilala ang boses at mukha ng mayor sa kabila ng dungis nito sa mukha. Mabilis na kinuha ni Mayor Paing ang kanyang maliit at nakatagong mini camera na nakalagay sa kanyang sinturon. Isang kagamitang hindi napansin na Piolo dahil sa sobrang kumpiyansa ng mga ito. Kumuha si Mayor Paing ng napakaraming larawan at video ng mga nakatambak na iligal na gamit, hindi rehistradong baril at ang mismong pwesto ng iligal na detention cell. Sapat na mga larawang ito para tuluyang mabulok sa kulungan ang sinumang sangkot sa operasyong ito. Ngunit sa mismong sandaling iyon, narinig nila ang mga akbang ng sapatos na patungo sa pintuan ng kwarto. Si Pulis Piolo pala iyon, kasama ang 2 nitong bataan na nagdala ng pagkain upang asarin muli ang nakagapos na jeepera. Nambuksan ni Piolo ang pinto at makitang wala na sa silya ang bilanggo. Mabilis na nag-iba ang mukha nito. Ano? Nasaan ang taong yun? Paano siya nakawala sa tali? Hanapin niyo siya sa buong gusali. Huwag niyo nga hayaang makalabas siya ng buhay. Nagka-alerto sa buong presinto. Mabilis na inakay ni Mayor Paing ang 2 sibilyan patungo sa likurang pintuan ng gusali na daanan ng mga basurahan. Kahit masakit ang katawan at nahihirapang huminga dahil sa natanggap na mga pokpok kanina, pinilit ng alkalde na maging matatag upang mailabas ng ligtas ang 2 biktima. Nang makalabas sila sa bakod ng presinto, mabilis silang nagtago sa isang madilim na eskinita habang naririnig ang ingay ng mga wangwang ng patrol car na nagsisimulang mag-grouping upang hanapin ang tumakas na tsuper. Inilabas ni Mayor Paing ang kanyang itinatagong emergency tracker button at pinindot ito. Sa loob lamang ng 5 minuto, mabilis na dumating ang 3 itim na sasakyan ng Special Operation Group sa pangunguna ni Kapitan Dante. Mayor, Diyos ko, anong nangyari sa inyo? May dugo ang inyong muka at sugat ang inyong mga braso. Walang oras para riyan, Dante. Maayos lang ako. Ngunit ang mismong presinto sa kabayanan ay ginawa nilang kuta ng sindikato at pangingikil. May sapat tayong ebidensya ngayon. Tatawag ka ng buong SWAT team at ang regional director ng kapulisan. Isasagawa natin ang isang hindi inaasahang raid sa mismong istasyon ng pulisya ngayon din. Nabigla at nagalit si Kapitan Dante sa narinig. Mabilis nilang inihanda ang angkop na puwersa upang salakayin ang presinto kung saan nagtago ang mga tiwaling opisyal. Samantala, sa loob naman ng presinto, abala si Pulis Piolo sa pag-aayos ng kanyang mga gamit. Nagsisimula na siyang makaramdam ng matinding kaba at pag-aalala.
Mali ang pakiramdam ko sa driver na yon. Hindi siya pangkaraniwang tsuper lang. Kailangan nating ilipat ang mga kontrabando sa ibang lugar bago pa may makarating na impormasyon sa itaas. Ngunit huli na ang lahat para kay Piolo at sa kanyang mga kasabwat. Ano kaya ang mangyayari kapag bumalik si Mayor Paeng sa presinto? Hindi na bilang isang kawawang tricycle driver, kundi bilang ang buong kapangyarihan ng pamahalaan. Paano magre-react si Piolo kapag nalaman niyang ang taong pinagtulungan nilang saktan at apihin ay ang mismong alkalde ng bayan? Balot ng matinding kaba at pagmamadali ang buong paligid ng presinto. Kasalukuyang abala si Pulis Piolo at ang kanyang mga kasabwat sa mabilisang pagpapasok ng mga ilegal na kahon at kontrabando sa loob ng isang malaking van sa likod ng gusali. Nais nilang ilipat at itago ang lahat bago pa man magkaroon ng malaking investigasyon ukol sa tumakas na driver. Bilisan! Bilisan nyo yan! Siguraduhin ninyong walang maiiwang ebidensya rito. Kapag may nakakita sa inyo, barilin nyo agad! Ngunit bago pa man nila maikarga ang huling kahon, biglang niyanig ng napakalakas na tunog ng mga sirena at pumuputok na wangwang ang buong paligid ng estasyon. Lumabas ang higit sa 10 armored vehicles at tactical patrol cars ng SWAT at ng Regional Special Operation Unit. Mabilis na pinalibutan ng mga armadong operatiba ang bawat sulok at labasan ng presinto. Ang buong lugar ay nabalot ng maliwanag na ilaw mula sa mga sasakyan ng pamahalaan. Ibaba ninyo ang inyong mga armas. Pinalilibutan na kayo ng otoridad. Huwag na kayong subukang lumaban kung ayaw ninyong masaktan, sabi ng SWAT team leader. Nataranta si Pulis Piolo. Mabilis niyang binunot ang kanyang baril at nagtago sa likod ng poste ng gusali kasama ang ilan pa nitong kasamahan. Walang magpapahuli. Hindi natin pwedeng isuko ang lugar na ito. Lumaban kayo! Ngunit bago pa man makakalabit ng pemesyo si Piolo, dahan-dahang bumukas ang pinto ng pinakagitnang itim na SUV. Mula rito ay lumabas ang Regional Director ng Kapulisan kasama ang Chief of Staff na si Kapitan Dante. At sa gitna nilang dalawa, lumakad ng paitaas ang isang lalaki. Nakasuot na ito ng formal na barong Tagalog, ngunit malinaw pa rin ang mga pasat at sugat sa kanyang muka. At may benda pa ang kanyang magkabilang pulso. Iyon ay walang iba kundi si Mayor Paeng. Nang makita ni Pulis Piolo ang mukha ng lalaking kasama ng Regional Director, biglang nanghina ang kanyang mga tuhod. Ang baril na hawak niya ay dahan-dahang nalaglag sa marming semento. Ang maamong mukha na itinulak, sinaktan at ginapos nila kanina sa madilim na kwarto ay ang mismong alkalde ng kanilang bayan. Mayor Paeng, ikaw yung tricycle driver kanina. Dahan-dahang lumapit si Mayor Paeng sa kinaroroonan ni Piolo. Sa kabila ng mga natanggap na sakit sa katawan, matuwid at buong giting na nakatayo ang alkalde sa harap ng tiwaling opisyal. Piolo, ako ang simpleng tsuper na itinulak nyo sa kalsada dahil ayaw magbigay ng kotong. Ako rin ang taong ginapos ninyo at ginawa ng pang-aapi sa loob ng inyong kwarto. Akala nyo ba'y walang makakakita sa inyong kabuktutan? Mayor, patawad po. Di po namin alam. Akala po namin ay ordinaryong driver lang kayo na nagmamarunong. Tutulungan ka namin. Gagawin namin ang lahat. Huwag mo lang kaming ikulong. Doon kayo nagkakamali. Mas lalong nakagagalit na ginagawa ninyo ang ganitong karahasan at pangingikil sa mga ordinaryong mamamayan dahil lang sa akala ninyo ay wala silang laban at walang kapangyarihan. Ang serbisyo ninyo ay para protektahan ng taong bayan, hindi para maging dahilan ng kanilang paghihirap. Mabilis na lumapit ang mga kasapi ng SWAT team upang pilit na paikutin at padapain si Pulis Piolo at ang lahat ng kanyang mga kasabwat sa kalsada. Sinuutan sila ng mga formal na gwardya ng piring at paitim na formal na posas. Pumasok din ang Regional Director kasama ang investigador sa loob ng presinto upang opisyal na imbentaryuhin ang lahat ng ilegal na kontrabando, baril
at ang nakagapos na kuwarto sa mismong natuklasan ni Mayor Paing. Habang sinasakay si Pulis Piolo sa loob ng kulungan ng patrol car, tiningnan niya si Mayor Paing ng may matinding pagsisisi at takot. Alam niyang hindi lang ang kanyang trabaho at serbisyo ang nawala sa kanya ngayong araw, kundi maging ang kanyang kalayaan sa mahabang panahon. Patawarin niyo ako, Mayor. Patawad po. Sa batas at sa taong bayan ka humingi ng tawad, Piolo. Ngunit sa kabila ng matagumpay na huli at pagkakabukil sa tiwaling grupo sa presinto, may isa pang malaking katanungan na nananatili sa isip ng alkalde. Sino nga ba ang pangkalahatang utak at protektor sa likod ng malaking sindikatong ito na nagbibigay ng lakas ng loob sa mga pulis na tulad ni Piolo upang gumawa ng ganitong kabuktutan sa loob ng maraming taon? Dahil batay sa mga dokumentong nakuha sa mesa ni Piolo, may isang napakataas na opisyal pa sa gobyerno ang tumatanggap ng lingguhang bahagi mula sa pangingikil sa Cavite. Sa pagkakadakip kay Pulis Piolo at sa kanyang mga kasabwat, hindi doon nagtapos ang laban ni Mayor Paing. Mabilis na pinasuri ng alkalde ang lahat ng mga ledger at dokumentong nakuha mula sa nakatagong mesa sa loob ng presinto. Doon, kasama ang Regional Director ng Kapulisan at si Kapitan Dante, isinagawa ang isang masusing pagbusisi sa mga pangalan at halagang nakatala. Habang binabasa ang mga huling pahina ng tala-arawan ng sindikato, isang kilalang pangalan ang paulit-ulit na lumilitaw bilang tagatanggap ng pinakamalaking porsyento ng perang nanggagaling sa pangingikil sa mga tsuper at sa mga ilegal na kontrabando. Mayor, hindi ako makapaniwala. Ang pangkalahatang protektor pala ng grupong ito ay ang mismong ex-mayor at kasalukuyang bukal ng lalawigan na si Don Severino. Siya ang nagbibigay ng proteksyon sa kapulisan para walang makagalaw sa kanila. Kaya pala napakalakas ng loob ni Piolo na mga pinang maliliit ng mamamayan. May malaking punong nagbibigay sa kanila ng lilim. Ngunit ngayong gabi, puputulin natin ang punong iyan mula sa ugat. Walang inaksayang panahon si Mayor Paing. Sa tulong ng mga nakuwang resibo, mga malinaw na kuha ng larawan mula sa kanyang mini camera at ang formal na testimonya ng 2 sibilyan at mismong pag-amin ng ilang huling-huling pulis, mabilis na naglabas ng warrant of arrest ang korte laban kay Don Severino. Bago pa man makatakas patungong ibang bansa si Don Severino, pinalibutan na ng kapulisan ang kanyang mansyon sa Cavite. Walang nagawa ang dating opisyal kundi ang magpaitim at magpalagay ng posas sabang itinuturo ng mga ebidensya ang kanyang direktang pakikipagsabuatan sa sindikato. Pagkalipas ng ilang araw, nagpatawag si Mayor Paing ng isang malaking pagtitipon sa plaza ng Kabayanan kung saan dinalawan nito ng daan-daang mga driver ng tricycle, jeepney at mga simpleng mamamayan ng Cavite. Harap-harapan niyang iniharap ang mga bagong itinalagang opisyal ng pulisya na may malinis na track record. Mga kababayan ko rito sa Cavite, pakinggan niyo ako. Naramdaman ko ang sakit ng inyong mga sugat at naranasan ko ang bigat ng inyong mga dusa nang magpanggap ako sa kalsada. Hindi nyo na kailangan manginig sa takot sa tuwing may makikita kayong naka-uniforme sa lansangan. Nagpalakpakan at naghihiyawan sa tuwa ang mga mamamayan. Marami sa mga matatandang tsuper ang hindi napigilang lumuwa dahil sa wakas may isang pinuno na totoong nagmamalasakit at nagbuhis ng sariling kaligtasan para lamang ipagtanggol ang kanilang karapatan. Mula sa araw na ito, bukas ang aking tanggapan para sa sino mang mga abuso. Ang uniforme ng pulis ay simbolo ng proteksyon, hindi ng pangingikil. Sino mang gagamit ng kapangyarihan para mga api ng mahihirap ay mabulok sa kulungan, kahit sino pa ang kanyang baker. Ang kwentong ito ni Mayor Paing ay naging isang malaking aral at inspirasyon sa buong lalawigan ng Cavite at sa buong bansa. Ipinakita nito na ang tunay na pinuno ay hindi natatakot bumaba sa kalsada, makipagkapwa sa maliit na tao at harapin ang panganib upang maipaglaban ang katotohanan at katarungan.
Mula noon, naging maayos, tahimik at may tunay na respeto ang ugnayan ng mga driver at ng mga pulis sa kalsada. Ang dating nakakatakot na presinto ay naging simbolo na ngayon ng tunay na serbisyo at pagprotekta sa taong bayan. At dito nagtatapos ang ating buong kwento rito sa Tamoxki TV. Maraming salamat po sa inyong matyagang pagsubaybay at pagtangkilik sa mga kwento na ibinabahagi ko. So once again, inuulit ko pong muli. Ako po si Tamoxki TV. Kita-kita po tayong muli sa mga susunod pa nating maraming mga kwento. Thank you and God bless you all. Peace out.